sumunod na pumasa na ngayon sa Senado. Ito yung kabalikan sa Pagtuturo Act, kung saan magitataas po yung teaching allowance. Alam ko, tinaas na po to 5,000, pero itataas po ulit to 7,500 for year 2023 to 2024 at 10,000 for year 2024-2025. So, pumasa na ito sa Senado. At higit sa lahat, nagpapasalamat po ako sa TDC, sa pangunguna po ni Benjo, dahil sa lahat po ng aming mga pangungusap tungkol po sa iba't ibang batas, sa mga pagdinig po natin, sa mga technical working groups, sa mga consultative meetings, ang TDC ho ay laging 100% present. So, hindi ho nawawala ho si Benjo. Kung wala pa si Benjo, may representative. Pero kadalasan po si Benjo ang personal na pumupunta ho at nakikipagtalakayan, binibigay yung kanyang isip. At alam nyo, pag pumupunta ho si Benjo at ang TDC, hindi lang po pang attendance, talagang may laman po yung sinasabi. At sigurado po mayroon kang mapupulot at mayroon kang makukuha sa sinasabi. At marami po, at to be honest about it, alam ni Benjo ito, pag nag-i-invite po kami ng mga government resource persons, minsan ang bigat-bigat ng loob ko at ng puso ko dahil pumupunta lang mo doon para pang-attendance lang. No? Pero ang TDC, laging handa yan. May research, meron po statement, talagang pinaghandaan po yung paksa na pag-uusapan po natin. Kaya nakita ko ang TDC ay grupong mga seryosong public servants. Talagang kumbaga buo ang loob sa paglalaban sa mga advokasya, lalo na advokasya ng ating mga guro. At kaya ako nagpapasalamat po sa TDC at kaya ako dito ako dahil gagamitin ko na rin itong oportunidad para magpasalamat po sa TDC dahil naging kapartner po namin kayo sa Committee on Education pagdating mo sa pagbabalangkas ng maraming batas na po tayo natapos sa Committee on Education at hindi po yan magiging kumpleto at magiging buo kung wala po ang partisipasyon ng TDC. Kaya maraming salamat po sa inyong partisipasyon po sa mga aming pagdinig. Alright, so mga kasama, gusto ko lang po ipamahagi sa inyo at i-share yung mga ilan sa mga batas na natapos sa namin, binabalangkas pa po namin, na may patungkol sa teachers' welfare. Marami po tayong natapos sa batas nung 3 years ko po bilang itong huling 3 taon po natin bilang chairman ng Senate Committee on Education. Halos siyang na batas po natapos po namin patungkol po sa basic education. Pero pinili po namin ilan sa mga batas na mayroong kinalaman sa teachers' welfare, no? sa kapakanan po ng ating mga guro. Kaya gusto ko lang po ipakita at i-share na doon at umpisahan ko po sa isang batas na malapit po sa akin puso. Pero bago ko ipaliwanag po itong batas na ito, alam ko na marami sa ating mga teachers ngayon hindi magiging teachers kung hindi tayo dadaan sa pre-service, di ba? No? Or iba naman ay ibang kurso, nag-specialize sa ibang kurso at kumuha ng 18 units para maging teacher. So, pero may natuklasan mo kami na isang problema na nakaka-apekto ko sa pagtuturo po ng ating mga guro. At ito yung alignment ng PSG, no, yung Policy Standards and Guidelines ng CHED, at yung PPST, Professional Standards ng DepEd, no? Yung Professional Standards for Teachers. At ang nangyayari, hindi mo nagka-align yung tinuturo po ng ating mga teachers at yung natutunan nila sa pre-service level. So, ito po ay isang research, isang slide lang to pero napakahalagang slide. Itong slide ito ay pinakita sa amin ng Philippine Normal University.
At ang sabi sa amin ng Philippine Normal University, na in a perfect world, lahat po dapat green. No? Naka-align po yung lahat ng domains sa pagtuturo doon sa itinuturo po sa pre-service level. Pero makikita mo natin, butas-butas, hindi po lahat ay green. No? Iba ay light green, which is partial coverage. Ang kasamaan po, yung walang kulay, ibig sabihin yung nasa in-service po natin na curriculum ay hindi po naka-align sa pre-service na PSGs na itinuturo po sa pre-service level. So, in other words, hindi po naka-align yung curriculum natin doon sa mga tinuturo natin sa pre-service. May natuklasin din kami na in-share po sa amin ng mga researchers po natin. At ito rin po ay nanggaling sa Philippine Normal University. At nagkaroon po ang Philippine University, kasama po ang Australian government, na tingnan yung teacher knowledge, teacher performance on content knowledge assessment. So nagkaroon po sila ng assessment sa ating mga guro. Marami sa ating mga guro, hindi sapat yung kanilang kaalaman pagdating sa math, Filipino, science, pagdating sa grade 6 at sa grade 10. Pagdating naman po sa TIs natin, sa Teacher Education Institutions po natin. Kaya makikita natin 70% ng ating mga TIs, wala pa sa kalahati, wala pa sa 50%, pumapasa sa LET pagdating sa elementary level, pagdating sa secondary level, ganyan po. So, ang ibig ko sabihin, may mga TIs po tayo na nabibigyan po ng permit to operate o nagtuturo sila ng education courses, pero hindi pumapasa yung kanilang mga teachers po yung iba, kalahati lang ang pumapasa. Kaya meron po kaming pinasang batas. Ito po isa sa napakalagang batas po, yung Excellence in Teacher Education Act. Inuna ko itong batas na ito dahil itong batas na ito ay may kinalaman po sa teacher education at the pre-service level at teacher education at the in-service level. So hindi ko na i-discuss ng maditalye po itong batas na ito dahil napakaraming components. Sana po kung may oras po kayo, mabasa po natin itong batas na ito. So, ang pinakamalagang feature nitong batas na ito, magkakaroon na po ng alignment between the PPST and also the PSG sa pre-service level. So magkakaroon na po ng alignment. Ang mga pinalakas po namin yung Teacher Education Council, di ba meron na tayong Teacher Education Council, pinalakas po namin doon at binigyan po natin ng power yan para mag-set ng minimum standards. So hindi na po CHED ang mag-set ng minimum standards kung hindi yung Teacher Education Council na. So dahil ang chairman po ay DepEd, ibig sabihin, meron ng boses ngayon ang DepEd sa paggagawa ng mga minimum standards pagdating sa teacher education. At yan po ibibigay sa CHED para i-implement at ikakalat naman ng CHED sa lahat ng Teacher Education Council. So ang ibig sabihin ngayon, kung ano ngayon ang kailangan ng DepEd pagdating sa pagtuturo, pagdating sa PPSTs, no? Iyan po ay pwede nang mailagay mo natin sa policy, standards, and guidelines na pinapatupad naman po sa CHED. So malaki na po ang boses ng DepEd ngayon pagdating po sa pre-service courses, lalo na po pagdating sa minimum standards. So yan ang pinakamalaga na feature nitong batas na ito. At pangalawa, in-institutionalize din na rin namin yung National Academy for National Educators Academy of the Philippines, yung NEAP, na ngayon po ay isang institution na nakita namin, ang mga teachers po natin, dapat tuloy-tuloy yung training. Kaya nakikita natin na marami po bumababa yung kanilang performance o kaalaman po sa iba-ibang subject matter dahil hindi po nabibigyan ng continuous training. No, nakita ko namin sa Japan ang training mo doon almost every year in terms of hours pa. Pero dito po sa atin, kung may time lang, kung may budget lang, depende rin po sa principal o sa SDS. So ngayon, dahil nag-institutionalize na po ang NEAP, yung National Educators Academy of the Philippines, meron na po ngayon isang ahensya o isang opisina
na walang ginawa kung tutukan ng teacher training po natin sa ating bansa. Pangalawang batas po, ito, yung Excellent Teacher Education Act, batas po, ito po ay on third reading pa lang, inaantay po namin yung counterpart bill po nito sa Kongreso. At itong batas na ito, ang tawag po dito ay the Aral Program Act, no? Academic Recovery and Accessible Learning Bill. Ito ho ay, in short, ay isang academic recovery bill. No? Dahil nakita ho namin yung datos pagdating sa learning poverty. Ito ho ay lumabas at ibinigay po sa amin ng World Bank. At ang sabi ng World Bank, prior to the pandemic, 65% po ang learning poverty ho natin. Pagdating po, after ho ng pandemic, naging 90% ang learning poverty ho natin. At ang learning poverty, alam ko, nababasa nyo rin ito sa news, ay kung ilan ang bilang ng mga 10-year-olds na marunong magbasa o naiintindihan yung kanilang pagbabasa. So, ibig sabihin, prior to the pandemic, 69% hindi makabasa o hindi naiintindihan yung kanilang hindi naiintindihan yung kanilang binabasa. After the pandemic, naging 90%. So, ang importante ngayon, magkaroon ho tayo ng academic recovery. At yan po itong batas na ginawa ho namin para matutukan talaga yung academic recovery ng ating mga bata. Pero ang pinakamahalaga dito, dalawang bagay. Unang-una, ang DepEd ay in-authorize namin magbuo ng mga tutors. Pwede siya kumuha ng tutors sa pre-service level. For example, ako ay nag-aaral ng education. Pwede siyang kukunin ng DepEd para maging tutor. At yung kanyang hours na pagbibigay ng tutor, pwede maging credit yan pag siya ay papasok sa DepEd o mag-a-apply sa DepEd. At meron isang batas rin na pumasa na ngayon sa Senado. Ito yung Kabalikan sa Pagtuturo Act, kung saan mag-itataas po yung teaching allowance. Alam ko, tinaas na ito to 5,000, pero itataas po ulit to 7,500 for year 2023 to 2024 at 10,000 for year 2024-2025. So, pumasa na ito sa Senado.